Robin Padilla na marahil ang pinakasikat na balik Islam sa Pilipinas. Tinawag na bad boy ng pelikulang Pilipino. Pero ngayon, si Robin o Abdulaziz mula nang mag-Muslim, naging huwarang ama. Tumuwid na ng das kaya naman siya ang numero 1 idolo ng mga kapwa niya Muslim. Ba't ako Muslim? Kasi sunod ko yung Biblia eh. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang nag-iisang Diyos. Sa Islam, itinuturo yung iisa lang ang Diyos. At kailanman, siya lang mag-isa. Ang maging balik Islam sa panahong ito, tila maraming ang kapalit. Nariyang pagbintangan silang terorista. Kahit si Robin, paulit-ulit nang naharap sa airport tuwing pupunta sa Australia para dalawin ang pamilya niya. Ang una nila itatanong sa'yo, oh, Mr. Padilla, meron kang koneksyon sa mga terorista, pinatawag ka, umakit ka pa sa... Yes, sir. Excuse me. Ito ka muna, nadadaling ka muna sa isang kwarto nun. Nakausapin ka muna doon. Medyo, ikaw, kwento mo lang ang buhay mo, 10 years. Backward, papunta, ilang oras yun, naharas ka na. Batang matanda, nagnanais masilayan man lang si Robin. Magulo daw dito sa bayan ng Sulu dahil sa bakbakan ng militar at ng rebeldeng Abu Sayyaf. Pero sa araw na ito, iba ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Si Robin Padilla, isang balik Islam na narito ngayon para isulong ang kapayapaan. The meat. Oh, the flesh? Not flesh. Paggulan ng kamera para sa dokumentaryo ni Robin, kapayapaan pa rin ang pinag-uusapan. Kahit ako, naimbitahang makigrupo para magbigay ng opinyon tungkol sa gulong nangyayari sa Mindanao. Sa mata kasi ng dalawang artistang Australianong ito, mahirap paniwalaang sa mga payapang tao sa Pilipinas, may puwang pa ang gyera at ang terorismo. At mahirap ding ipaliwanag sa kanila na ang mga balik Islam sa Pilipinas ang nadadawit sa terorismo. I don't think words could describe it. The people here are just so beautiful, and I find it hard to believe that there's a war here, you know, that there is, and it's not as peaceful as some other areas in the Philippines, because the people here, if it wasn't for the armed guards, you wouldn't know. You know, in Australia, any article you read about Islamic culture and Muslims in specific is related to a terrorist. It's related to terrorist wings and right wings, and it's like anything. You have the bad with the good, but we're only opened our eyes to a certain aspect of it. Kung may nagsasabing ang mukha ng balik Islam ay terorismo, una itong pabubulaanan ng anak ni Robin na si Queenie. Para sa kanya, mula nang magbalik Islam ang kanyang ama, mas naging mabuting tao raw ito. My father tells me, you know, you have to try and help our Muslim brothers and sisters who are suffering in, you know, Mindanao. I think that my dad is a really religious person. I mean, if we had time, he would, you know, pray and pray and pray. Kapag kasama nila ang ama, sinisikap daw ni Robin na imulat sila kung paano maging mabuting alagad ni Allah. Well, in Australia, he's been teaching us a lot about the Quran, a lot about our religion mostly, and teaching us, you know, one day when you grow up, you gotta start to wake up and look through what's happening. Alam mo, sa Islam, ang sabi, lahat na nangyayari sa tao, pagsubok mo yan. Kung paano mo dadalhin ng pagiging Muslim mo. Isang pagsubok na dapat ay lahat tatanggapin natin lahat ng maganda. Yung wala tayong pinapatay, kapatid. Dahil hindi ako naniniwala na ang solusyon sa problema ay pagpatay ng tao. Kung dati masalimuot ang buhay ni Robin, nagbago ang ihip ng hangin. Nang magbalik Islam si Bad Boy, natagpuan daw niya ang kapayapaan sa kanyang puso.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.